As again, two-thirds would be required to convict. So in this particular case, two-thirds, the basis should be 24, not the existing 23. It should be 24. The Senate will need 16 to convict. Okay. In other words, since there are now 23, the vote of 7 would be enough for acquittal. Ito na nga ho ba ang problema ng prosecution ngayong mga panahon na to? None other than former Chief Justice Hilario Davidde na ho ang nagsabi. 16 ho talaga ang kailangan na boto para ma-impeach ang isang VP. Diba? Maliwanag ho yun. Hindi naman ho siguro maaari na mas magaling netong si Jinky Luistro, Terry Redon, Joel Chua, Tuta Soto, dito kay former Chief Justice Hilario Davidde. Hindi naman ho siguro maaari yun. Kasi kung magaling sila dyan, dapat Chief Justice sila ngayong mga panahon na to. Kaso hindi ho yun ang suma. Oh, dito sa video na to pag-usapan din ho natin. Dito yes show to pasyo, pambihira talaga itong si Joel Villanueva. Ayaw ho talaga siyang tantanan ng ating mga kababayan sa mundo ng social media. Nasaktan kasi yung mga kasama natin dito sa PH Update, yung mga kasama nila sa GIL, doon sa ginawa niya na yon. Kaya talagang hindi rin naman ho natin sila masisisi. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin itong kay former Chief Justice and one of the framers of the 1987 Constitution, CJ Hilario Davidde. Hindi naman siguro pwede. Di ba? Hindi pwede na mas magaling yung mga loading na yan dito kay former Chief Justice. Hindi naman pwede magaling si Mel Santamaria dyan. Di ba? Kasi kung magaling si Mel Santamaria, hindi dapat siya dean. Dapat Chief Justice siya o di naman kaya Associate Justice siya. Kaso din lang siya na madaldal na di umano. Kaya pakinggan na lang. Ito. Nagulat pa nga itong si Aling Winnie dito. Panoorin mo natin. As again, two-thirds would be required to convict. Nako. So in this particular case, two-thirds, the basis should be 24, not the existing 23. It Nako, yari. should be 24. The Senate Oh, nagulat pa tong si ito si Maring Winnie. Nakabase sa 24, hindi pa rin sa 23. Kahit ngayon kasi 23 sila di ba? Nakakulong yung isa pinaghahanap. So ibig sabihin nakabase pa rin tayo sa 24, yari. will need 16 to convict. Okay. In other words, since there are now 23, the vote of 7 would be enough for acquittal. As Oh, 7 lang ang kailangan sa acquittal na. O ngayon magbilangan tayo. Senator Dante Marcoleta, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Bato de la Rosa, Senator Jingo Estrada, Senator Robin Padilla, isa na lang ang kulang. Senator Alan Peter Cayetano, ay ingay pala. 6 na ho ito. O, sa 2 bilyar, kahit sino dyan pwede na. Senator Mark Villar, o 7 na ho. Acquit na si BP Sara, tapos na usapan. Kasi yung hindi pagboto dahil nakakulong pinaghahanap na yung mga panahon na to, consider na ho yun, hindi bilang para sa convict. Automatic na yun, acquit na yun. Diba? Hindi ka boboto eh. So kung hindi ka boboto, hindi siya convict. Ngayon kung pupunta ka doon, boboto ka para i-acquit si BP Sara, ganun din kalalabasan niya. Etong si Jingoy at si Bato, kahit magpakita sila doon, sigurado at acquita lang hatol nila. Kung hindi sila magpunta, hindi sila makaboto in favor o against, automatic acquittal sila. Abstain, acquittal pa rin yan. O so ano po pinag-uusapan natin dito? Magsiuwian na tayo. Ulitin ko natin ng dire-diretso. to be 24. Dire-diretso ha. As again, two-thirds would be required to convict. So in this particular case, two-thirds, the basis should be 24, not the existing 23. It should be 24. The Senate will need 16 to convict. Okay. In other words, since there are now 23, the vote of 7 would be enough for acquittal. As again, Maliwanag ha. 7, acquittal. 16, conviction. No, wala nang mas kaklaro pa doon. Ay, pagka pinagpilitan pa na hindi. 15-14. 15-14, ano na yan? Pwede si BP Sara. Hindi naman pwedeng ang Chief Justice natin noon at Chief Justice natin ngayon, hindi parehas sa sinasabi. Dahil ika nga, nag-iilangan naman kontrahin ni Gismundo tong si Davidde, di ba? Parehas kayong Chief Justice at parehas yung binasa sa saligang batas. At sigurado tayo, hindi kayo makakarating sa kinaroroonan nyo na yan kung hindi nyo, ika nga, meron kayo kabayas-bayas sa inyong mga balat. Pero ngayong Korte Suprema natin, kitang-kita naman. No? Dito tayo. Kay Attorney Ferdy Topacio. Yes, show. Topacio. Game. Opo. Kasi, yung iba, nagtatanong sa akin bilang isang political observer, hindi ko naman sasabing analyst. Analyst, so. Kasi, Ay, hindi naman tayo analyst dito. Tayo nga, political miron. Kaya mga miron. Ganyan ako. Panood-nood lang. hindi naman po tayo talagang batikang analyst na katulad ng iba. Yung iba talaga analyst eh. Oh! Aray mo. Tulad ni Richard Hayderian. Anyway, iba natin yan, ano? Okay. Sabi nila, bakit daw si Win Gatchalian ang parang namaniobra ng majority sa tulong ng Malacanang para maging Senate President? Okay, ito ang aking analysis dyan. Ito ay base hindi lamang sa haka-haka, kundi sa fact na matagal ko na pong kaibigan ang tatay ni Win Gatchalian. At yung bawat takbo sa Senado ni Win Gatchalian ay tinulungan po natin yan mula sa pool pa lamang, yung una pa lamang. Ano? At even before that, ay nakakasama ko na si Win Gatchalian, nung congressman pa lamang po siya. Yan. Medyo close po kami yan. Kaya ito po ang aking unbiased at walang
kulay ng politikang analysis. Okay? Yan. Unang-una po, ang premise natin, si Win Gatchalian po ay talagang may ambisyon yan na maging Pangulo ng Pilipinas. At eto ha, I wish to emphasize, wala naman pong masama na mag-ambisyon na maging Pangulo ng Pilipinas kung talagang ang kagustuhan mo lamang naman ay maglingkod sa bayan. Wala pong masama ron. Marami naman pong nag-ambisyon sa Posisyon na yan. pagkapangulo ng Pilipinas. Okay? At in fairness sa mga Gatchalian, hindi lamang si Win, kundi si Secretary Rex at si Mayor Wesley na sila po ay naglingkod na rin in several other capacities. Naging mayor, naging congressman pa, lipat-lipat sila ng pwesto. Wala naman pong masasabing bahid ng corruption sa kanila. At kung meron man noon na sila ay nasangkot, ay na-clear naman po ang kanilang pangalan. So wala pong masama ha. I wish to repeat, wala pong masama mag-ambisyon ng Pangulo. Alam nyo, maraming mga bata, di ba? Pagka lumalaki pa lang, sinasabi ng mga magulang nila, eto sana maging presidente ng Pilipinas, lalo na tama, medyo tama. bibo, di ba? Yes, Wala yes. pong masama. Di ba? Yeah, pong masama. wala Okay. nang sama. Kaya lamang po, of course, because of political exigencies, yung paiba-ibang sitwasyon. Di ba? So, naging congressman si Win, naging mayor, ngayon ay naging senador, maganda naman ang ranking niya bilang senador, maganda naman ang trabaho niya, focused, dedicated. Siyempre, lahat naman ng senador, actually ito, wala namang masamang sabihin, halos lahat ng senador, meron niyang tinitingnan niyan kung paano makadiskarte na baka sakali na maging Pangulo. Bakit? Sapagkat kapag senador ka, hinalal ka ng buong bayan, ng buong bansa, di ba? Yes. Hindi ka tulad ng gobernador, di ba? Doon ka lamang sa probinsya mo. Yung congressman, doon ka lamang sa distrito mo. Yes. O mayor, siyempre, doon ka sa bayan mo, Opo. etc. Kaya alam nyo, nagulat nga ako nung kay Pangulong Duterte, mayor, naging Pangulo. Ang mayor ng Maynila nga, pinakamalaki. At well, hindi na ngayon pinakamalaki in terms of population, iba na yatang lungsod, Quezon City na yata, o whatever. Yung mayor ng Maynila, walang mayor ng Maynila na naging Pangulo. Parang sumpa yata yung pagiging mayor ng Parang Maynila. nangarap lang. Oo, nag-umpisa yan, as far as I can remember, kay Villegas. Yan. Nag-ambisyon niyang maging presidente. Meron pang jingle yan, natatandaan ko nung bata ko. Kay Villegas, kami, kay Villegas. Kay Talaga? Villegas, kaming lahat. Mga meron doon, he's the man that we want president of our land. Kay Villegas, kaming lahat yun. Hindi naging Pangulo. Si Lacson, hindi si Ping ha. Opo. Yung si Mayor Arsenio Lacson. Yun ang tatay ni, ni Mangga. Yun. Kaya lang namatay. Di ba? Biglang namatay sa Hindi pa Shelbourne rin. Hotel. Oo. Sabi nga nila, died in action. Ewan ko kung anong ibig sabihin nung died in action, ano? Pero iwanan na natin yan. Chismis Died in action. Sinong ka-action? Sinong kasama niya na umaati ka bunon? Tony Ferdy. Died in siya na chismis. Okay. O, si Mayor Lim, tumakbong presidente, di ba? Natalo. Mayor Wala ng din. Maynila. Si Isko Moreno, Talo. tumakbong presidente, natalo. Wala din. Okay, anyway, balik tayo kay Senator Win. Maayos namang tao si Win Gatchalian. Wala namang bahid ng korupsyon. Hindi naman sinasabing tumanggap ng maleta o kahit anumang pakinabang sa gobyerno. Gustong magpresidente. Ngunit, yun nga, sabi ko, nagkakaiba-iba ang political situation. Pumasok ang mga Duterte, di ba? Nag-iba ang equation. Naging Vice President si Sara Duterte na 32 million plus votes. Mas malaki pa sa boto ni Pangulong Marcos Jr. Okay. Di ba? Although, di ba, sabi nila, sa kasaysayan daw ng Pilipinas, si Pangulong Marcos Jr. ang may pinakamalaking boto. Hindi. Boto, di ba? Ayan. 31 million eh. Oo. Boto, ano ba sabi ko? Maling diksyon. Hindi, siyempre, medyo minsan Bisaya, nasasabit tayo eh. Nasasano. Naaano lang. Ito naman si Mami. Pinakamalaking boto. Ayan na. Anyway, Oh. yun. Siyempre, gusto pa rin niya. Tinitingnan niya ang sitwasyon. At kapag nakakausap ko nga si William, na matagal ko ng kaibigan, more than 25 years, Oh, grabe. lagi sinasabi, maganda ang record ni Win. At saka magaling yan. May training sa education, sa achievement, pwede. At I agree. Pwede naman talaga. Kanya lang, siyempre, ang Pangulo po is a question of nationwide popularity. Yeah. By the way, ang aga naman, happy 1K viewers agad. Wow. Palakpakan, Thank mga you. kasama. Yes. Malakas. In fairness itong programa na to ni Atty. Ferdy Topacio, malakas. Thank you sa inyo lahat. Okay. So, gusto magpangulo. Kaso mo nga, ayan, sa 2028, kasi graduate na siya ng 2028, di ba ga? Opo, yes, Oo. yes. Ang frontrunner, siyempre, ay si Sara Duterte. Ngayon, fast forward dito sa kaguluhan sa Senado, di ba si Tito Sen nga, ang Senate President. Opo. Bago nagkaroon ng shake-up, nakakapasok yung majority ng 13 na grupo ni Senator Cayetano, na naging SP nga si Senator Cayetano. Ngayon, in the shuffle ng gulo, yung controversy, sinabi nila, di ba, biglang lumitaw, si Senator Win Gatchalian ang mukhang acceptable to all. At talaga naman, si Tito Sen kasi medyo polarizing, yung kanyang stand doon sa impeachment, sabi niya, di ba, kung ano-anong sinasabi na pwede daw hindi sundin, etc., legal luminary, chuchu-chuchu, one ball university, naghanap sila ng ibang kandidato. Ngayon, ang move dyan, siguro, politically motivated ay ganito. Tingin ko lang, ito, ano na po ito, conjecture, o ano lang to, yung haka-haka. Parang Elvis Presley, di ba? Haka-haka burning love. O, di ba? Haka-haka burning love. Ganon. Ayan, hindi ka na. Ang tingin ko, kung ang Senate President ay si Win Gatchalian,
at magkakaroon ng impeachment trial at somehow mapupull off nila na ma-convict si Vice President Sara Duterte. Siyempre, pag convicted ka sa Senate impeachment trial, matatanggal ka sa pwesto, hahanap sila ng kapalit ngayon na Vice Presidente. Oh. At ang laging next in line, kasi ang line of succession, halimbawa, may mangyari sa Presidente, kahit sino Presidente, hindi natin sinasabing gusto natin may mangyari kay Pangulong Marcos Jr. Meron agad. Halimbawa, kahit sino Presidente, halimbawa si President A, may nangyari sa kanya, ang papalit ay si Vice President B. Pag may nangyari naman kay Vice President B, halimbawa, sabay silang may nangyari sa kanila, Opo. ang papalit po ay Senate President, then Speaker of the House. Yan, okay? Yun na yun. Baka ang kanilang diskarte ay kung mapapatalsik nila si Vice President Sara Duterte at maghahanap ng kapalit bilang Vice Presidente ay logical choice yung Senate President because kahit constitutionally speaking, yung Senate President ang next in line. Ayun. Yan. Baka yun ang diskarte ng grupo ni Senator o now Senate President Win Gatchalian. Ayun. Baka lang naman, hindi ko po sinasabing ito ay totoo. Ito po ay analysis lang. Kasi di ba sabi naman natin, ang opinion ay parang ilong. Lahat ng tao may ilong. Pwera lang si Jay Tariela. Meron din naman, kaya lang kalat Aray lang. mo. Ayun. Oo, di ba? Oo. Sabog eh. So, Wala. pero ito totoo kaya yung sinasabi natin palagi na kaya daw si Jay Tariela ay malakas kay BBM. Aha. Taga Sarat, Ilocos Norte, kababayan daw. Siyempre, taga ron eh. Sarap siya, di ba? Anyway, sorry po. so yun po ang tingin ng iba na analysis ko na sinishare ko sa mga iba ng mga kaibigan natin pag nag-uusap-usap tayo na baka ganoon ang diskarte. Kung Vice President ka nga naman, di ba? Di ikaw ang logical successor na sa presidente. Yun. Lalong-lalo na kung ang administrasyon ay walang matibay na pambato sa 2028. Kasi kita mo, sino ba yung mga pumuposisyon? Ha? Si Rizzo Ontiveros, ang gustong-gusto. Gustong-gusto. Eh, mahina po ang suporta. At saka, si Rizzo Ontiveros, controversial din. Polarizing din si Rizzo Ontiveros. May mga taong gustong-gusto sa kanya, kukunti lang, mas marami ayaw sa kanya. Okay. Wala sino pa? Si Raffy Tulfo, ayaw naman. Sinabi na, hindi ako tatakbo. At tingin ko, sincero, si paring Raffy na hindi talaga tatakbo. O sino pang mga posibilidad? Si ano? Sino pang nakikita mo na pambato? May narinig ako, John Vic Remula, gusto rin magpresidente. Hindi yata uubrat, medyo marami rin kontrobersy, nakipagtulakan pa. Oo. Yun lang, Alam pero nyo, narinig ko eh. ayaw ng mga taong ganyan eh. Si John Vic Remulla, tulak eh, tulak. Tulak. Ay, nanunulak, hindi tulak yung ano, hindi tulak ng droga. Oo. Ayun pala. Okay. Tulak kasi di ba nakita, tinutulak niya palabas. Yung mga marines, di ba? Pipigil niya. Tinutulak niya, Tulak nakipagtulakan, talaga. di ba? Ayun. Kaya lang hindi siya Bawal umubra yun. kay... Oo, hindi siya Bawal magulat. hindi siya umubra kay Kwan eh. Kay Robin, ang lakas pala ng Robin. Robin, oh. Oh, actually, yung babae yatang security ni Robin ang tumulak sa kanya, hindi ba? Ganon. Oh, di ba? Ganon kalakas, no? Oo, kaya yun ang nangyari. Akala ko yung ate ni Alan Peter. Ganun. Oy, malakas din yun, ha? Oo, Pero parang... kasi siya yung sumusunod. Hindi, nag-ano yun, nagka-marathon Ayun. yun. Anyway, Malakas yun din. po ang aming analysis na galawan dito sa ating politika. Ayan. Ngayong, oo, yes, yes. Ano na? Oo, happy 1.6K. 1.6K na. Yan. Oo. Hi. Ngayon, Grabe. ito Opo. ang isang, napunta na rin tayo sa impeachment trial, ano? Merong amendment doon sa rules ng impeachment na nagsasabing, kasi nakalagay sa konstitusyon, kapag ang Pangulo ng Pilipinas ay on trial sa impeachment court, ang Chief Justice ng Korte Suprema ang presiding officer. Aha. Pero pag iba, lower officials, wala pong nakalagay sa konstitusyon. Okay. Pero may rules ng Senate, internal rules, na presiding officer ang Senate President. Pero inamyendahan na po yan. Noong nag-rump session, yung dating minority na walang quorum na naging majority na ngayon, Opo. na inamyendahan nila yan, sinabi nilang ihahalal ng impeachment court ang kanilang presiding officer. At ang lumilitaw nga pong pangalan ay si Chis Escudero. Ayun. Well, okay naman yan, okay yan. Ako para sa akin, basta abogado na Okay. mag-preside yan, talagang imposible po na hindi abogado maging presiding officer pag impeachment court sapagkat marami pong questions of law dyan na hindi po talaga pwedeng pagdesisyonan ng Senate President kapag hindi siya abogado. At Ayun. mukhang unconstitutional naman kung kukuha ka katulad ni Senator Kiko Pangilinan na siya daw doon una, di ba, nung hindi man nag-shake up, Philip. siya daw yung impeachment manager para magpayo. Manager. Doon nasa Senate President na noon ay si Tito Soto. Sabi ko, parang unconstitutional. Malabo yun. Dapat ang nagro-rule yung presiding officer based on his or her own knowledge. Oh. Sabi ko, mali yun. At saka, ang pinakamali dyan, si Kiko Pangilinan. Bakit? Kain ko yun eh. O, di ba? Hindi naman, hindi sa ayoko nang minsan na nanunumbat o na namimintas ng aking kapwa abogado. Pero mahina pong talaga. Ay Eh, na. si Senator Lacson, paano? Hindi naman abogado si Senator Lacson eh. Hindi kasama Kung sa gusto niya usapan. presidente siya. Ay wala naman, di ba? Tumakbo na nga yan. Oh. Tumakbo ng presidente. Wala nang chance. Di ba? Natalo na. Pwede naman. Lahat na po naman ng tao, basta nasa edad ka, natural born Filipino ka, able to read and write. Nasa konstitusyon naman po Yeah. ang kwalifikasyon sa pagiging Pangulo. Ayun. Basta meron ka noon, kahit nga ako pwede akong tumakbo kung gusto ko. Kaya lang, bakit? Di ko yung mangyayari. At naman ako tatakbong presidente. Di olats ako. Oy, Oo. grabe. Di ba? Anyway, Aha. babalik tayo sa impeachment. Okay naman po yun na mag-elect ang impeachment court ng kanyang sariling presiding officer. Kung yun ang rules. Kasi binibigyan naman ng saligang batas ang Senado ng
kapangyarihan na gumawa ng sarili niyang rules sa impeachment. Ngunit, yung manner, yung proseso sa pag-amyenda ng rules ng impeachment court ang medyo para sa akin ay questionable. Para sa akin po, anyway, majority na naman sila para wala nang maging question, ay dapat po ay pagkaupo na nila bilang impeachment court, pag-constitute na ng Senado bilang impeachment court, doon na nila iamyendahan ang rules on impeachment. Kasi para sa akin, opinion ko lang naman ito, iba ko kasi yung Senado as a legislative body bilang Senado as an impeachment court. Kaya Ayun. sariling sumpa yun eh. At saka kita mo, pagka sila impeachment court, naka-robe sila. Meaning to say, they are discharging, well, not totally judicial functions, pero parang quasi-judicial. Bakit sinasabi mong political ang impeachment o sui generis o walang katulad. Hindi siya korte, hindi siya piskal, ha? Hindi siya kung ano pa man, it's something that's unique. Walang kaparis. Ha? Yan, oo. Ganun pa man, siya ay hukuman pa rin with all the powers of the court, of a court, di ba? May jurisdiction, merong rules of procedure, supplementary pa nga yung rules of court, may rules on evidence, may order, may presiding officer, may mga senator judges, merong mga testimonya, may powers of contempt, may subpoena powers, etc., etc., Pero- etc. Yeah. If that will happen, kawawa ang taong bayan. Bakit? Kasi si Sara nga ang gusto nila, tapos pipilit natin yung ayaw Yun, nila. ibang usapan Oo. na naman yun. Yun ang Oo. problema. Yun nga, hindi. Well, ibang usapan yun kasi talagang may proseso naman talaga for impeachment. Oo, ang sinasabi ko lang, isaayos sana nila. Alam nyo, para sa akin, kaya pinilit na nila ng special session na nagsinungaling na naman ang Pangulo sa atin na sinasabi niya, oy, ako'y tumatawag ng special session kasi gusto kong gawin ito, gusto kong dapat talakayin yung ganitong bill, di ba? Oo. Kang special session kasi, di ba, adjourned ang ating legislatura sa ngayon. Pag nagtawag ng special session ang Pangulo, siya ang nagbibigay ng dahilan, gusto kong gawin ito, gusto kong gawin. Alam niyo may mga dahilan na inilagay doon ng Pangulo sa pagtawag niya sa special session. Ano naging dahilan? Hindi, may sinasabi siyang gusto daw niyang ipasa itong mga ganitong bill, etc. Wala namang naipasa eh. Yun nga. Wala namang ginawa. Ginawa lang talagang excuse para mag-reconvene ang Senado habang ito ay adjourn at magkaroon para mabigyang sa isa yung pagtawid ni Senator Joel Villanueva. Yan. Yan, Kaya yun yun eh. ang nangyari dyan. Oh. Niloko pa tayo eh. Palagi na lamang tayo niloloko nito administrasyon na to. Walang tigil na pagsisinungaling at pangloloko. Pero attorney, pag ganyang niloko tayo, ibig sabihin, considered sila? Di ba, niloko tayo, alam natin niloko tayo, so what will happen to that? Hindi, yun ang ginawa nilang excuse at nag-session naman at nag-reorganize, o di ba? Yun na talaga yun. That's it, pansit, kumbaga. That's bad, that's bad. Oo. At ang katulad ng sinasabi ko, ang lagi po nang nakakalimutan tuloy Aha. na ating dapat tuunan ng pansin, yung number one, yung tinatawag na floodgate. Yung flood control Flood scandal. control. Alam Wala nyo, na. Parang- binubura nila yon kasi nakaturo yung mga daliri ng mga kababayan natin direkta sa Malacanang at sa mga kaalyado ng Malacanang kaya pilit nilang binubura. Pero mark my words pagkatapos ng ilang buwan, maaalala na naman yan ng ating mga kababayan. Bakit? Pag minalunod. Iyon, Oo. pag nagkaroon ng Ayun, tagulan, dyan na tayo sigurado, yan, lalabas at lalabas na naman yan. Pag nagguba ang mga bahay. Pag bumaha, lumubog ang mga sasakyan, lumubog ang mga Oo. bahay, umabot ang baha ng hanggang Pag bubong. nangamatay na tayong Ayun, lahat, maaalala yan. na naman yan. Kaya kawawa kayong nasa administrasyon. Hindi basta-basta Oo. malilimutan yan sapagkat ang paalala niyan ay tuwing tagbagyo at tag-ulan. Yan. Yan. Yung mga apektadong tao, galit na galit. Ngayong medyo Yan. tagaraw, yan, baka pwede yung Medyo takpan. cool pa, O cool. bagamat yung ating Korte Suprema ay tuloy sa paglilitis yan. At eto nga, di ba sabi ko kahapon, talagang inutusan na ng Korte Suprema na ipaliwanag kung paano nasingitan ng 500 billion Oh, yung yun. General Appropriations Fund ng 2024 na yan po ay dinala sa hukuman na unconstitutional. Pinaliliwanag na po doon sa BICAM. Bigyan nyo kami ng dokumento. Bakit nyo nadagdagan ng 500 billion? Yun po ang ninakaw, yung Yan ang 500 hukayin billion na yun. ninyo. Oo. Para hindi naman mukha tayong Tangi-A. Bukod pa yun sa PhilHealth na Oo. kinuha nila, yung 60 Yung pa yun. billion. Bukod pa yun sa DOH na mga Puro skandalo. unexplained. Lahat meron. Pati Department of Agriculture, Yeah. ang daming mga unliquidated. Bilyon-bilyon po, daan-daang bilyon ang ninanakaw. Baka nakakalimutan natin. Sana po ay wag nating kalimutan yun sapagkat yun po talaga ang pinaka-issue. Ayan. Yan. Pero attorney, time check muna tayo. Opo, okay, viewers, mga kasama. At yun nga ang pinag-uusapan natin. Di ba kahapon pinag-uusapan natin ang sama ng ating ekonomiya. 76 ba? 78% ng ating mga negosyante gusto nang lumaya sa Pilipinas. Oo. Eto. Di ba, Masakit yan, noon masakit nagreklamo tayo eh. Yung mga Opo. kabataan, ano? Katulad noon, di ba si Taylor Swift, Yan. ayaw mag-concert dito. Noon sabi magko-concert daw dito, pero Nagbago na. pinili sa Singapore. At ito, walang biro ha. Ito, mga report talaga, halos lumindol sa Singapore. Hindi, sa dami ng tao talagang gumagalaw sa bigat ng Wow. tao, sa dami. Can you imagine? Dapat sa Kung atin yun eh, no? yung atin, hindi yung, baka sabihin nila, ang arte naman natin, pati ba naman concert, ini-issue natin. Hindi po yung Okay. concert ni Taylor Swift ang issue dyan, mga kababayan. Ang issue po dyan, yung dadalhin na mga negosyo doon in the form of Ayan. tourism. Ito walang biro ha. Opo. Halos 100,000 pumunta sa Singapore para lamang sa concert na yon. Yes. Di pumunta roon, siyempre kumain yung doon ng hotel, di ba? O nagtangkilik ng restaurant, bumili ng souvenir. Yan. Yun po ay nakakatulong sa ekonomiya. Correct. Oo. Ang dami pong mga
malalaking artists na ayaw pumunta rito. Yung The Weeknd, kilala mo yung The Weeknd? Yung naging jowa ni Selena Gomez. Yung Call Out My Name, Call Out My Name. Hindi ko maintindihan ang pinagsasabi eh. Kinain na. Di ba? The Weeknd ayaw. Yung BTS, may comeback concert sila. Opo. Mm. Ibig sabihin, yung opportunity supposedly sa Oo, pupunta, nawawala at may dahilan po dyan eh. At mamaya sa pagbabalik natin, tatalakayin natin. Ngunit, alam nyo, yan ang sinasabi ko. Dahil po ang ating gobyerno, ang inaatupag ay puro pagnanakaw. Puro power play, di ba? Puro panggigipit ng mga kritiko. Katulad yan, lumulutang-lutang na, di ba? Pagka-aresto ni Senator Jinggoy, di ba? May kaso daw si Joel Villanueva, parang ang ugong-ugong, ha? Takot. Oo. Ang, di ba, may rumors na pinanakot daw. Yung Ginamit, kaso, di umano, ginamit. na plunder. Ngayon, Opo. pinaiimbestiga naman. Halatang halata kasi ang ombudsman lahat ng kalaban ng gobyerno sa Delaying politika. tactic, Yung mga bilyar, pinag-iimbestiga daw naman sa taxes. Bakit naman ang timing nung nag-aaway sa Senado sa pinaimbestiga si Marcoleta, pinaimbestiga si Escudero. Yun din ang chismis, di ba? Si Escudero kaya daw lumipat dahil pinanakot din yung mga kaso ni Escudero. Yan ang nangyayari rito dahil puro pamumulitika, puro impeachment ay sumasama ang ating ekonomiya. Yun. Natatakot yung mga tao pumunta rito, mataas ang kuryente. Tayo palang pinakamataas na Opo, presyo noon pa, ng kuryente. noon pa. Kaya yung mga industriya umaalis dito, mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Tayo rin pala ang pinakamataas Opo. sa ASEAN. At yung labor unrest kasi, yung mga komunista, yung mga makakaliwa, lagi nang gugulo sa pamamagitan. Ini-infiltrate nila yung mga labor unions, yung Kilusang Mayong Uno. Laging nag-i-strike yan ng walang kapararakan. Sinisira. Yun lang Steel Corporation eh. Bakit nagsara? Dahil sa Kilusang Mayong Uno. Yun ang huling integrated steel mill dito sa Pilipinas. Ngayon, wala nang gumagawa ng bakal dito. Depende tayo sa China para sa bakal natin. Paano lalago ang industriya natin kung walang bakal? Anyway, magbabalik po tayo sa diskusyon na yan, at magpapatuloy ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes Show to Pasyo. By the way, Okay. ito yung sinasabi natin, di ba kanina dinidiscuss natin, na dapat yung presiding officer ay abogado. Yes. At least for the impeachment trial, hindi naman natin sinasabing sa lahat ng pagkakataon. Pag legislature o legislative work, pwede namang hindi abogado, wala namang problema. Marami namang magagaling na mga Senate presidents na hindi abogado. Although yung mga talagang distinguished sina Nene Pimentel, Jovito Salonga, Ernesto Maceda, Juan Ponce Enrile, kahit si Richard Gordon nung una maayos yan eh. Ewan ko kung bakit tumanda, naging ulyanin yata. Ano pinagagawa? Wala talaga. Kaibigan ko yan eh. Di ba naman ako tinatabla? Amerikano yun eh. Amerikano, di ba? Gordon. Kamag-anak niya si Flash, di ba? Flash Gordon. Anyway. Okay. Hindi ko lang talagang makaget over dun sa sinabi ni Richard Gordon sa akin. Ano sabi? Letter pa, hindi ka maniniwala. Sabi ko, kailangan kong makita yung kliyente ko na nakakulong. Kailangan niya humihingi ng legal counsel. Alam mo sabi, hindi na daw kailangan ng abogado kasi mga adults na daw sila. Wala talagang sabi ko, wala na. Medyo malakas ng ang diferensya nito. Malaki na yung pagkaluwag ng tornilyo. Pero attorney, ano yun? Either dimension? Ewan ko ba? Basta Kenkoy, yun lang ang aking masasabi. Kenkoy, walang classification yun. Pero pasensya na, yung dating Richard Gordon. Kasi ayun na ayaw ko sa kanya nung araw. Hindi, ako, kaibigan ko yan, ewan ko ba't naging ganun. Anyway, iiwanan na natin yan. Speaking of abogado, eto ako naman pinanood ko yung special session din. Siyempre, kahit na kapapano, kailangan maging aware po tayo. Ito ang diferensya ng isang taong nag-abogaduhan sa tunay na abogado. Hindi ko naman sinasabi again, hindi ko minamaliit kapag hindi ka abogado kasi kanya-kanyang profesyon. Pero wag sana magmarunong, Kasi, alam nyo, ito natatawa ko doon sa special session. Yakapan pa sila ng yakapan di ba? Oo. Tsaka pag kinakausap niya si Senator Marcoleta, busy. Hindi ko alam. Anyway, di ba merong parang nagkaroon ng floor debate sa Senado between Senator Rizzo Ontiveros at si Senator Pia Cayetano na isang abogado yung tungkol sa PhilHealth. Ini-question ni Senator Cayetano, Pia tong sinasabi ko. Si Senator Risa. Na, kasi may panukala siya na, yun daw mga indigent, baka pwede na daw na hindi na pumirma ng promissory note. Kasi sa ospital. Kasi di ba minsan pag hindi ka nakakabayad, di ba bawal namang wag kang i-release hanggang hindi ka nakakabayad, bawal na po sa ilalim ng batas yan eh. Hindi ka na pwedeng hostage. Yes, natatandaan ko tuloy noong, di ba nung nakakulong si Senator Laila de Lima. Di ba may nagtangkang tumakas na bilanggo? Pumasok doon sa selda ni Senator Laila de Lima. Biglang pumasok doon. Nakasigaw si Senator Laila de Lima. Ay! Anyway, totoo. Pinasok. Google nyo. Di ba totoo? Tanong mo kay Boss Admar. Alam niya yun eh. Hindi, hinostage. Hinostage si Senator de Lima. Ba't gumanon siya? Hindi, siyempre napasigaw siya. Ikaw naman eh. Ano gagawin mo? Halimbawa, biglang merong tao na may kutsilyo pumasok sa selda mo. Anong magiging reaction mo? Ay, wag! Di ba? Grabe naman to si Ma'am mga kababayan, bibitinin ko kayo kung gusto niyo mapanood ang kabuuan ng talakayan na yan, itong si Atty. Ferdinand Topacio at itong si Ma'am Juby. Punta lang ko kayo dyan sa DCR 1026. Bistahin nyo. Ito ho yung Yes Show Topacio noong June 18. So Luis, maraming salamat po sa pag-support sa page. Maging ito lahat. Mahal natin Pilipinas.